Ayan po, good morning po sa lahat. Blessed Sunday po sa ating lahat. Isang mapagpalang araw po ng linggo sa ating pong lahat. No? At welcome po ulit sa ating pong online Sunday worship. Napakaganda po ng pagkakataon po ito na muli po ay magkasama-sama po tayo kahit saan man po tayo naroroon upang purihin po, pasalamatan at sambahin po ating Panginoon. Alam niyo po, bukas po ay papasok na po tayo sa month of September. Bare months na naman po. No? At kung titignan po natin, parang kay bilis po ng panahon, pero higit po sa bilis po ng araw, sa bilis po ng buwan at ng taon, makikita po natin kung gaano po katapat ang ating pong Panginoon. Mula po simula, mula po noon hanggang ngayon, ay hindi po niya tayo pinapabayaan. At kahit anong pinagdadaanan po natin, pagsubok man po or mga tagumpay, ay nandyan po ang ating pong Panginoon na umaalalay po sa atin, nagpo-provide po sa pangangailangan po natin at lagi po nananatiling tapat po sa ating pong mga po. Kaya po, no, totoo po ang sinasabi po ng salita ng Diyos na great is His faithfulness. No? Araw-araw, tumatanggap po tayo ng bagong biyaya, bagong lakas. Kaya po ngayong umaga, bago po tayo magpatuloy po sa ating pong pagsamba, hayaan po natin ang ating mga puso ay mapuno po ng pasasalamat. Hindi lamang po dahil sa mga natatanggap po natin ng mga biyaya, kundi higit po sa lahat dahil ang Diyos po na sinasamba po natin ay hindi po nagbabago. Hapon, ngayon at magpakailanman. Kaya po mga kapatid, no, church, habang pumapasok po tayo sa mga huling buwan po ng taon, hayaan po natin na ideklara sa atin pong mga puso na tatapusin po natin ang taon po na ito na matagumpay. Hindi po dahil sa sarili po nating lakas, kundi dahil po sa Diyos na tapat na makapangyarihan na siyang gumagabay po sa at kasama po natin hanggang sa dulo. Kaya po, church, ihanda po natin ang ating mga puso, alisin po natin ang mga hadlang at distractions po. At tayo po ay lumapit po ng may kagalakan, may kapayapaan, at may pusong bukas para po sa Panginoon. Sige po, pwede po ba tayong manalangin? Ilagay po natin ang ating mga sarili sa presensya po ng ating po Panginoon. Sige po, let us pray. Aming Ama at aming Diyos, salamat po sa bagong araw at sa panibagong pagkakataon po na kami po ay magsama-sama upang ikaw po ay sambahin. Salamat po sa inyong wagas na pag-ibig at sa kaligtasang tinanggap po namin sa pamamagitan po ng aming Panginoong Jesus. Salamat po Panginoon sa umaga pong ito. Salamat po sa panibagong buhay, sa panibagong lakas, at higit po sa lahat sa inyong dakilang katapatan na hindi po nagbabago. Panginoon, we acknowledge na kung nasaan man po kami ngayon, ito po ay dahil po sa inyong kabutihan at dahil po sa inyong biyaya. Panginoon, kami po ay lumalapit na may pagpapakumbaba, humihingi po kami ng kapatawaran sa aming pong mga pagkukulang at sa aming pong mga pagkakamali at sa aming pong mga pagkakasala, Panginoon. Nawa po ay linisin niyo po aming mga puso at bigyan niyo po kami, Panginoon, ng panibagong lakas upang patuloy po na mamuhay ayon po sa inyong kalooban. Sa oras po na ito, Panginoon, tulungan niyo po kami na maging nakatuon lamang po sa inyo. Alisin niyo po anumang mga distractions, alisin niyo po, Panginoon, kung anuman po mga bigat po sa aming pong mga isip at yung mga bumabagabag po sa aming pong kalooban. At nawa po ay katagpuin niyo po kami, Panginoon, sa kalagitnaan po na aming pagsamba. At habang kami po ay nagtitipon, Panginoon, tinataas din po namin ang aming mga kapatid na nangangailangan po ng kagalingan, kapanatagan at ng pag-asa. Sa lahat po ng ito, kami po ay patuloy po nagpapasalamat sa inyong walang sawang biyaya at katapatan. Kaya po ngayon, Panginoon, buksan niyo po aming mga puso, buksan niyo po aming mga puso sa inyong salita at sa inyong presensya. Patuloy po namin na inaasa po at
Umaasa po kami, Panginoon, sa lahat po, Panginoon. Kayo na po ang bahala, Panginoon, sa lahat. Ito po ang aming samot na langin sa ngalan po ng Panginoon, ang aming pong Panginoong Jesus na aming pong tagapagligtas. Lahat po tayo ay magsabi po ng Amen. 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 Sa Lord's Supper, Panginoon. Basahin po natin sa unang Korinto, chapter 11, verse 23 to 28. Ito ang katuruan tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman po sa inyo. Nung gabi sa pagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyon at sinabi, "Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin." Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, "Ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito,
Ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanya muling pagparito. Ang sino mang kumain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraan di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya't dapat siyasatin niya ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Purihin natin ang salita ng Diyos. Panandalian po natin pagnilayan ang mga kahangahangang ginawa ng Panginoong Hesus para sa atin. Suriin po natin ang ating mga puso at humingi po tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Sabay-sabay natin pagsaluhan ang simbolo ng katawan ng Panginoong Hesus. Ngayon naman, pagsaluhan natin ang simbolo ng dugo ng Panginoon Hesus. Tayo po ay makikinig sa banal ng salita ng Diyos, banal na salita ng Diyos na ibabahagi po sa atin ng ating kapatid na si Pastor Darwin. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. I-check ko lang po yung audio kung medyo malinaw. Okay po ba? Naiintindihan po ba yung sinasabi ko? Okay po. Maraming salamat po. Minabuti muna po natin na mag-online dahil meron po akong ubo sa kasipon. Medyo mabuti po. Salamat po sa ating Panginoon. Medyo bumuti na po yung boses ko. Sige po, sa atin pong pag-uumpisa. Kamusta po ang bawat isa? Sana po tayo po sa tulong po ng ating Panginoon, tayo po ay nasa mabuting kalagayan, no? At nasa pagpapala at paggabay tayo ng ating Panginoon. Sige po, sa atin pong sa umaga po na ito, mga kapatid, ang mensahe po sa atin ng ating Panginoon ay mula sa Lucas chapter 18. Sa Lucas po, chapter 18, verse 9 to 14, no? Sa verse 9, ang sabi po dito, sinabi rin niya ang talinhagang ito sa mga taong mababa ang tingin sa iba at nag-aakalang sila'y matuwid. Verse 10, may dalawang lalaking pumasok sa templo upang manalangin. Ang isa ay Pariseo at ang isa ay maniningil ng buwis. Verse 11, tumayo ang Pariseo at nanalangin ng ganito tungkol sa kanyang sarili. O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba
ng mga magnanakaw, mandaraya, mga ngalunya, o kaya'y katulad ng maniningil ng buwis na ito. Verse 12, 2 beses akong nag-aayuno sa loob ng 1 linggo at nagbibigay rin ako ng 10 bahagi mula sa lahat ng aking kinikita. Verse 13, samantala, ang maniningil ng buwis na may nakatayo sa malayo at di man lamang makatingin sa langit. Dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Verse 14, sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing pinatawad sa kanyang mga kasalanan. Ngunit ang una ay hindi, sapagkat ang sino mang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Purihin po natin ang salita ng Diyos. Kung titignan po natin mga kapatid, sa Biblia, ang pamagat po ng verse na ito ay ang the Pharisee and the tax collector. Ang Pariseyo, next slide. Ang Pariseyo at ang maniningil ng buwis, the Pharisee and the tax collector. Marahil po, mga kapatid, karamihan po sa atin ay alam na itong kwento na to o itong parable na ito. Ito ay isang kilalang parable o talinhaga na may mahalagang aral para sa atin. Makikita po natin dito na ang tinitignan ng ating Panginoon, tinitignan ng Diyos ay ang nilalaman ng ating puso. Makikita din po dito sa verse na ito na ang mabubuting gawa ay hindi po makakapagligtas. Lilinawin ko lang po mga kapatid na hindi po sinasabi na hindi po tama ang gumawa ng mabuti. Hindi po sinasabi dito na hindi tama ang gumawa ng mabuti. Tama po ang gumawa ng mabuti. Pero ang sinasabi po dito ay kapag pinag-usapan na po ang kaligtasan o yung salvation, hindi po natin makakamit ang kaligtasan sa pamamagitan po ng mabuting gawa. Makakamit po natin ang kaligtasan o yung ating salvation ay sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kung aaminin po natin na tayo ay makasalanan at hihingi po tayo ng tawad, at kung tatanggapin po natin na ang Panginoong Hesukristo ay Diyos at sarili nating tagapagligtas, tayo po ay maliligtas. Kung titignan nga po natin sa mga taga-Roma chapter 5 verse 1, ang sabi po diyan, ang mga makasalanan ay maaaring mapawalang sala. Ang sabi po dito, mga taga-Roma chapter 5 verse 1, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. At ang sabi nga po sa mga taga-Efeso chapter 2 verse 8 to 9, ang sabi po diyan, sapagkat dahil sa biyaya ng Diyos ay naligtas kayo ng sumampalataya kayo kay Kristo, dahil po sa grasya, sa grasya po ng Diyos, or sa kanyang kagandahang loob, ulitin po natin, sapagkat dahil sa biyaya ng Diyos ay naligtas kayo ng sumampalataya kayo kay Kristo. Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa, ang sabi po rito, upang walang maipagmalaki ang sinuman. Kasi kapag ang ating pong kaligtasan ay base sa ating mabubuting gawa, pwede po tayong magmalaki. Pwede po natin itong ipagmalaki. Kaya po hindi ito dahil sa mabuting gawa. Ang ating pong kaligtasan ay base dahil po sa grasya ng Diyos sa pamamagitan po ng ating pananampalataya. Kung babalikan po natin yung kwento, sino po yung nagpunta sa templo at bakit po pumunta doon sa templo yung dalawang nabanggit na tao na to?
Una, una yung Pariseo, no? Ang Pariseo ay sila yung pinakamahigpit na sekta o grupo, no, nung panahon na yun. Sila yung tinatawag na mga dalubhasa sa batas o yung kautusan, no? At yun nga po, bilang Pariseo, sila po ay dalubhasa sa mga kautusan, kaya sila po yung inaasahan na naroroon sa templo, no? Kaya lang sila po ay pumupunta sa templo na may maling motivation, no? Yung pong maling motivation nila ay upang magyabang or upang magmataas, no? Ang pangalawa nga po na nagpunta sa templo ay yung sinasabing tax collector o yung maniningil ng buwis, na kung saan nung mga panahon na iyon ay hindi maganda ang tingin sa kanila ng mga tao dahil sila ay itinuturing na makasalanan dahil sa kanilang ginagawa o yung kanilang trabaho na kung saan yung pangongolekta ng mga buwis or mga bagay na sobra or sapilitan nilang kinukuha, no? At ang dahilan kung bakit pumunta yung tax collector sa templo ay marahil, no, hindi naman po nabanggit doon, pero marahil ay marahil meron po siyang nakuha or nakumpiska na ari-arian ng isang tao, at yung ari-arian na yun ay iyon na lamang yung natitira doon sa tao na yun. Kaya marahil siya po ay nakonsensya, no? Kaya po siya pumunta doon sa templo, or maaari din po na itong maniningil ng buwis na to ay merong problema or mabigat na suliranin sa buhay, no? Kaya siya ay nagpunta at nanalangin doon sa templo, no? Pero kung babalikan po natin yung verse 11, yan po, ang sabi po sa verse 11, no, tumayo ang Pariseo at nanalangin ng ganito tungkol sa kanyang sarili. O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na mga magnanakaw, mandaraya, mga kalunya, o kaya'y katulad ng maniningil ng buwis na ito. No, ganito po yung pamantayan ng Pariseo, no, sa pagsukat ng kanyang sarili, no? Ang sabi po niya, hindi ako katulad ng iba, sabi niya po, no? Ayon po sa sinabi nitong Pariseo, parang hinahati niya po yung mundo sa dalawang grupo, na kung sa dalawang kategorya, no? Na kung saan ang kanyang sarili at ang ibang tao, no? Yun pong Pariseo dito, ang kanyang dahilan sa pakiramdam na siya ay matuwid, no? Ikinukumpara po niya yung kanyang sarili sa iba. Sabi niya, hindi gaya ng ibang tao yung sarili niya, no? Ang sabi po niya, hindi daw siya katulad ng iba na magnanakaw o nangingikil, o sabi niya, hindi daw siya mandaraya o mangongulunya, sabi po niya. Sa verse 12, kung babasahin po natin yung verse 12, ang sabi po doon, 2 beses akong nag-aayuno sa loob ng sanlinggo at nagbibigay rin ako ng 10% bahagi mula sa lahat ng aking kinikita, no? Sabi po ng Pariseo, no? Makikita din po dito yung pagpuna ng Pariseo doon sa tax collector, no? Hindi raw siya katulad ng maniningil ng buwis na ito, no? Meron pong pagmamayabang sa kanyang mga mabubuting ginagawa, no? Dito po sa kwento, mayroon pong dalawang hindi po maganda na ginawa ang Pariseo, no? Na kung saan iniaangat niya ang kanyang sarili, no? Ang una, no, sa pamamagitan ng pagbilang at pagmamayabang niya sa kanyang magandang ginawa, no? Katulad nga po ng nabanggit natin kanina, no? Natatandaan niyo po nung pinag-usapan natin kanina tungkol sa mabuting gawa na hindi po nakakapagligtas, no? Kapag pinag-usapan na po ang kaligtasan, hindi po nakakapagligtas ang mabuting gawa, no? Tayo po ay naliligtas dahil po sa grasya ng Diyos at sa pamamagitan po ng ating pananampalataya. At pangalawa nga po, doon sa kwento, no, ang maling ginawa po ng Pariseo ay sa pamamagitan ng pagbilang at pagkumpara niya ng mga pagkakamali ng iba, no?
ikinukumpara niya sa kanyang sarili. Mga kapatid, ito pong mga ito ay pagmamalaki at pagmamayabang, no, sa sarili, no, sa puso, no. Kung mapapansin po natin, ang atin pong lipunan ngayon, no, ang ilan po ay para lamang pong manatili sa itaas ay itinutulak nila yung ibang tao pababa, no. Parang yung ginawa po ng Pariseo, no. Ipinagmalaki niya yung kanyang ginawa at pinunan niya yung maling ginawa ng ibang tao o ng tax collector, no. Kadalasan po sa mga tao, pinupunan nila yung iba, no, dahil wala silang lakas ng loob na harapin ang kanilang mga pagkakamali o kasalanan. Kung babalikan po natin yung kwento, no, ibinaba ng Pariseo yung maniningil ng buwis, no. Ibig sabihin, mababa yung tingin niya dun sa maniningil ng buwis. Pero itinaas naman ng Diyos itong maniningil ng buwis na ito, no. Bakit po kaya, no? Kung titignan po natin yung verse 13, no, ang sabi po dito, samantala ang maniningil ng buwis na may nakatayo sa malayo at di man lamang makatingin sa langit. Dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, "O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan." No? Ang sabi po ng maniningil ng buwis, "Maawa po kayo sa akin na isang makasalanan." No? Ito pong paglapit sa Diyos, ito pong pag-amin niya na siya ay makasalanan, no, at paghingi niya ng awa at patawad, ito po ay tanda ng kababaan ng loob, no. Sa atin pong buhay espiritual, mga kapatid, parati pong naghihintay ang ating Panginoon, no, na tayo po ay lumapit at humingi ng tawad sa Kanya, no. Ang awa po ng ating Panginoon ay malinaw na makikita sa kamatayan po ng ating Panginoong Hesukristo, no, para sa ating mga kasalanan, no. Kung titignan nga po natin, no, parati po natin itong nakikita, nababasa, ito pong John 3 verse 16. Juan 3 verse 16, no. Ang sabi nga po dito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng ating Panginoon, ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan, no. Kung babalikan po natin yung ginawa ng maniningil ng buwis sa kwento, no, ito po ay katibayan ng pagpapakumbaba at pagsisisi, no. Nakatayo siya sa malayong lugar at ang sabi po sa kwento, no, hindi man lang daw siya makatingin sa langit. At ang sabi nga po dito, no, hinahampas o dinadagukan niya ang kanyang dibdib, no, habang siya ay nananalangin. Kumpara po doon sa ginawa ng Pariseo, na kung saan doon sa kanyang panalangin ay ibinubukod niya ang kanyang sarili bilang tanging matuwid at ang iba ay makasalanan. Samantalang yung maniningil ng buwis, no, ibinubukod niya ang kanyang sarili bilang tanging makasalanan, no. Nakita niyo po yung pagkakaiba, mga kapatid. No, yung Pariseo, sinasabi niya na hindi siya katulad ng magnanakaw, mangungulunya, mandaraya, o hindi siya katulad ng tax collector, no. Ina-announce pa niya yung kanyang mga mabubuting ginawa, no. Ipinagmamalaki pa niya. Samantalang yung tax collector naman ay naghihirap sa paghingi ng tawad o ng awa sa Diyos. Sa verse 14, ang sabi po dito, next slide po. Yan po. Sabi po dito, sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing pinatawad sa kanyang mga kasalanan, ngunit ang una ay hindi. Sapagkat ang sino mang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. No? Mga kapatid, umuwi po yung tax collector na napatawad ang kasalanan sapagkat nakita ng Diyos yung kanyang pagpapakumbaba sa kanyang puso, no? Pagpapakumbaba na aminin ang kanyang kasalanan, no? Pagpapakumbaba na humingi ng tawad sa Diyos. Samantalang yung Pariseo ay hindi, sapagkat puno ng pagmamataas at pagmamayabang ang kanyang puso. Mga kapatid, kung babalikan po natin yung verse 9, no? Next slide po. Ang sabi po diyan, no?
Sinabi rin niya ang talinhagang ito sa mga taong mababa ang tingin sa iba at nag-aakalang sila'y matuwid. Mga kapatid, ito pong verse na ito, itong talinhaga na ito ay isa pong paalala ito sa atin, no? Sa bawat isa sa atin na huwag daw tayong maging mapagmataas o mayabang. No? Sa halip tayo daw po ay dapat na maging mapagkumbaba. Mga kapatid, nangungusap po, no? Nangungusap po sa atin ang ating Panginoon. No? Na sa pamamagitan po ng talinhaga na ito, sa pamamagitan po ng mensahe na ito, no? Na tayo po bilang mananampalataya, tayo daw po ay mamuhay na mayroong pagpapakumbaba sa ating puso. No? Bantayan po natin ang ating mga sarili, bantayan po natin ang ating mga puso. Baka tayo po ay nagiging katulad na ng Pariseo na mataas ang tingin sa kanilang sarili. No? Baka mamaya ang tingin natin o akala natin ay parati na tayong tama sa ginagawa natin. Baka mamaya hindi na tayo tumatanggap ng pagkakamali. Or baka mamaya hindi na tayo tumatanggap ng sinasabi ng iba, no, sa pag-aakala na parati tayong tama. Baka nagagalit pa tayo imbis na tanggapin natin yung pagkakamali natin. Or baka mamaya nakasentro na lang yung ating pag-iisip parati sa ating sarili. No? Napakaraming katuruan sa banal na kasulatan tungkol po sa pagpapakumbaba. No? Isa na po rito, ang sabi po, ang paggalang, next slide po, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh at ang pagpapakumbaba, no, ang kapakumbabaan ay nagbubunga ng yaman, buhay at karangalan. No, ang sabi rin po sa Lucas chapter 14 verse 11, sapagkat ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. No? Sinabi rin po sa Santiago chapter 4 verse 6, ang sabi, ngunit higit na malakas ang tulong na ibinibigay niya sa atin. Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit nalulugod sa mga mapagkumbaba. No? At ang sabi nga po sa mga Kawikaan, chapter 11 verse 2, ang sabi, kahihiyan ang laging dulot ng kapalaluan. Ibig sabihin po ng kapalaluan, pagmamayabang, pagmamataas. Ngunit pagpapakumbabay nagbubunga ng karunungan. No? Nakikita po natin, mga kapatid, na yung pong maniningil ng buwis, umuwi po na nagbago, no? Sapagkat nakita ng Diyos yung kanyang puso, kung paano siya nagsisi at humingi ng tawad. Samantalang yung Pariseo ay umuwi nang hindi nagbago, no? Dahil hanggang sa kanyang pag-uwi, dala-dala niya yung kanyang puso, yung pagmamataas sa kanyang puso. Kapatid, sa atin pong pagtatapos, sa atin pong pag-uwi, huwag po tayong umuwi katulad ng Pariseo na dala pa rin yung kanyang pagmamataas sa puso. No? Tayo po ay umuwi, sa atin pong pagtatapos, tayo po ay umuwi at mamuhay dahil nang may pagpapakumbaba. No? Ang sabi nga po ng Panginoong Hesus, ang sino man na gustong maging dakila ay dapat maging lingkod ng lahat. Ang sino man na gustong maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. No? Sapagkat kung titignan po natin ang salita ng Diyos, no, ang anak ng Diyos, ang Panginoong Hesukristo, ay naparito po sa mundo, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang tubusin ang maraming tao. Kaya po mga kapatid, tandaan po natin, no, ang nagyayabang o nagmamataas ay ibinabababa ng Diyos. No? At ang nagpapakumbaba ay itinataas ng Panginoon. Purihin po natin ang ating Panginoon na isang mapagpalang araw po sa ating lahat.
Muli po inaanyayahan ko ang lahat at tayo po ay magtapos ng panalangin. Ama na aming Diyos na makapangyarihan, dakila at tapat, ang Diyos namin noon at hanggang ngayon. Muli po sa oras na ito, kami ay nagpapasalamat sa katatapos ng aming online Sunday worship. Salamat po sa mga salita na naman na aming napakinggan. Ang mga salitang aming kailangan upang mas lalong lumago at tumibay ang aming buhay pananampalataya. Salamat po sa bagong mensahe na naman na binahagi sa amin ni Pastor Darwin. Sa aming pagtitipon sa inyong pangalan ay napakahalaga dahil mas lalo kaming tumitibay dahil tunay mong ipinapadama sa amin ang inyong katapatan. Salamat po at patuloy nyo kaming itinutubid. Patuloy po kami nagtitiwala at aming inaasahan na kalaun ay aming makakamit ang inyong pangako para sa kaligtasan ng aming mga kaluluwa. Muli po maraming salamat, kami ay napaalalahan ng muli ng inyong mensahe. Muli po kami nagpapasalamat sa inyong wagas na pagmamahal at sa patuloy na paglukob sa amin ng inyong banal na espiritu. Patuloy niyo pong linisin ang laman ng aming mga puso, ganun din ang aming mga kaisipan, upang alisin ang pag-aalinlangan at magawa namin ang papakumbaba. Palakasin at patibayin niyo po ang aming espiritual na buhay o na aming inaasahan na para patuloy kami makapaglingkod sa inyo. Patuloy niyo po kaming gabayan at ingatan, pagalingin ang aming mga ramdaman. Muli po sa iyo ang papuri at kaluwalhatian. Ikaw na aming Ama at Banal na Espiritu. Ang lahat ito itinataas namin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Amen.